Hey, what's up guys? This is Kimmerman from Kimmerman Gun Plus Studio. Today, meron akong kit na nasira kasi ito yung Macros Siegfried. So this Siegfried Macros is yung Mirage Farina Genus. So ang scale nito is 1/72 scale and it is made by Bandai. Unfortunately, ang sira nito is yung sa paa. Ito. Actually, dalawa yan. Ito, nakadikit na lang to ng Mighty Band. Pero, didistrongkahin ko din kasi nga, gusto ko maayos talaga yung joint na ito. At nakahanap ako ng way para ma-fix tong ankle niya, yung joint. So, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Hello guys! Ito nga si Kimmerman at kung fan kayo ng Macros, gaya ko, dapat nyong paghandaan tong event na ito kasi itong Macros na 172 scale Bandai, pero I think hindi na sila gumagawa nito meron na lang nagtitinda mga ilan-ilan, pero just in case baka bili ka nito at gusto mong mag-build, ito yung iingatan mong part dito, lalo dito sa ankle, sa legs. So ito yung sa foot part, bali booster yan sa booster part yan. Itong H na to, napaka hina. H for hina, di ba? So brittle siya, ABS plastic siya na gold color, napaka brittle. Isasalpak mo pa lang dito sa F3 na to, F38 na to, putol ka agad siya. So ito yan kinabit ko na rin siya ng Mighty Band in case na kailanganin kong magpa-print ng nito, yung plastic printing, ganun. So ito yan, nabali yung part na yan. So nakabitan ko na siya ng Mighty Band, pero na to since nabali na ng full ito, yan. Teka, zoom natin. Yan meron na siyang crack, di ba? Yan, since nabali na yan, kahit kabitan pa natin ng Mighty Band yan, pag sinalpak natin yan dun sa F38, mababasag na rin siya. Kaya nito. So ang style na ginawa ko dito kasi, inano ko siya, glino ko na yung ganito, tapos nakaklip siya. Habang nakaklip siya, glino ko yung naputol, so nadamay na rin yung yung F38 na na rin siya, nadikit na. So right now, nakaisip ako ng way paano gawin to. Yung model kit ko na Nebula, o yung Kishin Nebula by Howling Star, meron siyang runner na ganito, runner C number 1. So yung C1 niya, halos hawig na itong halos hawig na itong H1 ng Macros. So if you will compare, medyo magano lang tayo dito, mag-e-edit. So inedit ko na to, pinutol ko yung clips dito, I cut this portions here and here para maging U-shape siya. Although wala siya na yung parang bridge dito, yung tinatawag na bridge sa gitna. Kasi lang siya hollow siya, 'di ba? Parang lang siya, yung flat na circle ganun. So it works. Fortunately, ang ginawa ko ganito nangyari. So I cut the diameter niya, pinutulan ko siya, yung edge ng circle, so naging letter U shape siya. And I sand a little dito. So ayun parang niliha ko siya dito. Pagkaliha niya, ayun, nag-fit siya dito sa neto, yung thickness neto, nag-fit siya dahil nabawasan ng kapal yun dito sa gilid. So nag-fit siya. And fortunately ito, na-handle niya na-handle, na-clip niya Yun lang, medyo maluwag, hindi na siya yung parang may tension na ganun. Ang easy fix lang nito, kung meron kang joint tighteners na pen, pwede mong
alisin ulit ito, tapos kabitan mo ng joint tighteners yun dito para lumagkit lang. Or we can use Mighty Band ulit dun sa part ng F38 ng Macros, which is dito. Yan, ito F38 ng Macros at saka C1 ng C1 ng Kishi Nebula, para maglagkit siya, tapos hindi siya ganito na napakadaling i-move, yung merong tension content. So let's see kasi ito siya di ba, peg type siya, di ba? Tapos ganito yung connection niya dito, isasalpak mo yung peg na ganon. So ang movement lang nito is back and forth hinge ang dating niya. So ganyan. Pero hindi na natin maano to mahina na to, kahit na Mighty Band to, kahit ikabit ko ito dito and then try swiveling like this, magkakaroon pa rin ng ng breakage yung Mighty Band. So wala na, mahina na siya. Yung integrity ng ABS plastic is weak na, so useless na siya. Pero still, I save it para kung sakaling makapag-print ako ng ganitong klase, ito yung sukat niya, tatago ko lang siya. So let's see kung effective to, kasi ball joint siya. So we clamp this. Mind you mahina tong ABS na to, napakahina kasi siya, brittle So yan, clamp natin yan. Tapos ipasok natin tong ball joint na na C1. And guys ang galing. Higpitan natin konti, higpit. See, nagkaroon siya ng mas madaming movement. So there's a ball joint there, pwedeng iikot-ikot. So mas madaming movement ngayon ng ankle niya compared dito sa peg type na back and forth lang ang hinging niya, di ba? Back and forth. So ito magiging ganun siya, di ba? So since nagawa ko dito, uulitin ko na lang para dito sa part na to, para kasi wala siyang movement actually. Walang movement kasi na Mighty Band siya. Alisin natin yan, di-destrongkayin natin, and let's see how it will works. So ayan, dinistrongka ko na yung parts niya sa paa, and yun makikita natin dito. So yan, bali talaga siya. Previously na naka Mighty Band na yan. So wala siyang movement kasi nga naka Mighty Band. So if you try to nakakapit yan dito, di ba? If you try to swivel it from side to side, ganun din, mapuputol din siya kasi nga mahina yung integrity na ng plastic kasi putol na siya. So ito na, gagawin natin yung na-discover kong parts. Ito nga, yung sa parts ng Kishi Nebula. So C1 yan, cut na natin. And dito okay. So payo ko lang sa inyo, okay, nagtatapon ng mga extra parts, lalo yung mga kit na merong mga extra part gaya nito. I think ito from from kalimutan ko na sa ko yata to sa anong kit ito, Eclipse, Gundam Eclipse, or no, this is from my Gundam Astray Outframe B. Ayan, so marami siyang yata Astray nga ba to or Eclipse, nalimutan ko actually, sorry pero tinatago ko yan, tinatago ko yung mga ganitong runners kahit pa hindi siya included dun sa kit, kasi importante ito yung mga ganito, mapapakinabangan mo yan yung mga ganyan, yung mga peg na ganyan, someday magagamit mo to, diba? Kaya yan, yung mga ganitong pegs magagamit mo yan, ito ganyan
For kit bashing, magagamit mo rin yung mga parts na yan. Mga ganito. Yan. Basta may mga pegs na ganyan magagamit mo. So, huwag nyong gawing habit yung magtapon ng mga parts na hindi na kailangan or hindi include. Kunya included siya sa kit or sa box pero hindi included sa kit. Magulo. Kasama siya sa box pero hindi siya totally kasama dun sa kit. So may certain parts lang dun sa runners na gagamitin dun sa kit pero the rest hindi kailangan. So baka sa ibang kit ito kailangan. So itago mo lang kasi magagamit mo yan eh. Hindi man sa ngayon pero ito nga meron akong nasirang kit na macros. Nagtabi ako yung sa Kishin Nebula. Although part talaga to ng Kishin pero wala akong pakialam kung hindi ko na i-build yung Kishin. Yung Nebula lang talaga yung binild ko. Ito yung parts ng Kishin. So tinago ko at ayun nga nakahanap ako ng pyesa na fitting dito sa natin. Dito sa ganito. Sa paan ng macros. So yun. Again, tip natin sa mga builders at mga hobbyists, huwag tayong magtatapon ng mga runners na hindi man kasama dun sa kit pero magagamit natin yung mga reserve na yun just in case magkaroon ng emergency sa mga kits nyo na balian, na putulan, tapos kailangan ng parts na kakabitan, di ba? So ito na, ikakat na natin tong C1 ng Kishin Nebula. Ito na. Ito yung una, ito yung pangalawa. So kasukat niya yan. Ikakat natin. Madali lang siyang ikat kasi ang lambot ng plastic ng Kishin eh. Okay. See? Bumon ka agad oh. Cut na siya. Then dito naman sa kabila. Okay, nakat ka agad. Galing. So let's see kung pantay. So yun. Almost same yung kanilang kanilang cut. And lihain muna natin. Lihain natin yan. Okay, let's test kung mag-fit nga. Alisin muna natin ito. Let's see kung mag-fit. So hindi pa, medyo lihain lang natin dito.
Konting liha pa. Makapal pa yung diameter niya eh. Ay, yung ano niya, thickness pala. Itong thickness niya dito sa side. Okay. Yun. See? Pasok. Pasok. Galing. So, mangyayari niyan is ito medyo ano siya, medyo loose din. I-coat natin ng Mighty Band tong part dito. So, paano mag-coat? Simulan natin. So when coating super glue, lagyan lang natin yan dito. Okay, konti lang gagamitin natin. Tapos yan natin, i-even natin dito. Then let it dry for 5 minutes. So ito yung kanina, siguro naman natuyo na siya. Okay, medyo dry na yung kinote natin na isang joint. So what we'll do, let's try to apply it. Let's clamp it. Yun, okay. Nag-clip siya. And see, meron na siyang tension. Hindi na siya yung kahit iganong-ganon natin. Meron na siyang tension, di ba? Kanina kapag ginaganon mo, gumagalaw-galaw din siya eh. Hindi na. Very nice. So let's assemble na yan. Ito yung front. Then back. So now ball joint na siya. Ball joint na yung paa niya. Try nating ikabit. So as per ganito siya eh. Yan.
Now, ball joint na. Higpitan lang natin. Higpit. Higpit. Konti. Higpit. Higpit. And presto. See? Okay na. Okay na. Ganito ka loose or kasikip. Kasi hindi talaga siya masasara. Baka mabasag natin ito. Mahina na to eh. Mahina tong ganitong plastic. Okay. So, assemblein natin. So at last, ayan, nabuo ko na siya. Natapos ko na yung joint niya dito. Ayan, nakabit ko na yung bagong joint niya. And from this peg type, naging ball joint na siya doon. So mas maraming articulation. So left to side to side, front and back. Ayan, back, front, back, front. Ayan. So mas marami na. Pero ano lang, careful lang kasi yung pinagko-connectan niya pa rin na ABS plastic na gold. Medyo loose and ano eh, mahina yung plastic. Ano siya, brittle talaga. Nabali ko pa nga, nabasag ko pa yung plastic niya na yun. Anyway, natapos ko din at nagawa ko na tong Mirage Macros or Macros Delta, I think. Oh yeah, Macros Delta. If I am going to rate this kit, to be honest, this is a negative 5 out of 5 kasi napaka-buwisit niyang i-build. Napakadaming loose parts. Ayan, loose nga itong nasa waist niya. Hindi ko tingnan mo. Pag binitawan ko yan, medyo tutumba na siya. Dapat medyo nakayuko siya konti eh. Yan, napaka-loose dito. Yan. Tsaka napaka-brittle ng ibang parts niya, ibang plastic. So binubuo mo pa lang, mura ka na ng mura. Napapaputang ina ka habang binibuild talaga to eh. Kasi nga daming nasisira, daming nalalagas, ganyan. Kaya nga siguro nag-reboot yung Bandai nito ng 1/100 scale na mas maliit. Tsaka yung transformation sequence eh, interchangeable parts na. Kasi ito, wala siyang interchangeable parts. So, pwede siyang mag-transform na wala kang pinapalitan except yung sa hands. Pero mind you, inang hirap gawin talaga to. Tsaka ano, yung nakabwisit buuin, promise. Kahit pa siguro experience builder ka, mapapamura ka sa ano nito, sa mga joints. Medyo nakakalito. Not really nakakalito, pero ano eh, ang lambot tsaka malutong yung ibang pyesa. Matatakot ka na lang pag may narinig kang gumagano, nakakainis. Anyway, at least nagawa ko siya ng paraan at wala na, hindi ko nalalagyan to ng mga sticker kasi parang ano ko lang to, parang pakumpleto ko lang sa mga mecha anime na meron ako. And ayan oh, medyo natakot akong bitawan eh. Kasi okay na yung ankle, ito na lang sa waist talaga. Napaka loose ng ball joint dito. So yung part na yan. Yan. To. Yan, napaka loose niyan. Konting alalay na lang. So payo ko lang kung na kayong kumuha nito. Buisit to eh. Putang ina yung kit na to. Kaya ano na lang, stay na lang kayo sa Gundam. Huwag yun na akong gayahin. So this is Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio saying good night, God bless and take care.